Grabe. Pawis-pawisan. Init. What's up mga papa? Magandang hapon po sa atin lahat mga papa. Ngayon po ay araw ng Friday. At nandito po tayo ngayon sa company. Naglilinis po tayo ng CR ng company. Tayo po kasi naka-assign ngayon. Yan po yung ano ngayon, yung buwan tapos yung date, June 28. Yan, Padua. Kasi bro, sa August pa. August 9, tapos si, yung sa nating kasamang Pinoy katrabaho, si Ethan, is August 16, birthday ni bro yan, 16. Mag-release po tayo ng CR. Lahat po kami dito na mga nagtatrabaho, maging Taiwanese, is mas-assign din po. Hindi lang po kami mga foreign. Ano po sila dito? Pair. Ito po yung sabon na gagamitin natin, liquid. Spray po natin para mawala po yung mga bacteria. Tapos mamaya kukuskusin natin. At dito tuwing Friday alas 4 po na hapon schedule ang paglilinis at medyo hagal tayo, sobrang init po. Babad muna natin sa itong liquid na mabisa po ito, itong liquid na to. Ngayon naman natin kukuskusin ang brush time tayo. Yan, dito naman tayo sa exciting part ng Pops. Yan, pasintabi po sa mga kumakain dyan at madidariin po. Kailangan po natin pakita yung mga ginagawa natin na sa FW. Yung paggawa po ng dollars abroad. Sa mga nangungutang po dyan na hindi mapagbigyan, pasensya na po kasi ayaw ko pong magkaroon ng kagalit. Pag sinisingil, hirap singilin. Kaya pasensya na po, hindi po madaling kitain yung pera sa abroad. Ganyan po yung buhay sa abroad. Yan, pawis-pawis ano? Minsan yung mga sinasabi nating mga tunay, totoo, sasabihin na iba kadramahan. Hindi po kadramahan yun, pagkapakatotoo po yun. Yan. Ito tayo sa kabila. Masarap po magpakatotoo sa sarili. Bandaw time naman mga pag. Okay na po lahat. Atin na pong nakuskot. Ayan. Ganyan lang. Yan, okay na mga paps. Yan na po. Medyo kumintab-kintab naman yan. Okay na. At ngayon, sa ano naman tayo, sa loob, maglilinis naman sa company. Kunin po natin yung mga basura. Lahat po kami, tulong-tulong kami. Tapos, kunin pala muna natin yung bayabas doon. Magluluto tayo ngayon ng binayabasan. Ayun o, may mga bunga na mga paps yung bayabas. Kukunin po natin yung 2 peraso. Ayun, hinog na. Ilalo ka natin sa ating lulutuin mamaya. Magluluto tayong binayabasan. Ayun, 2.
May hagdan po tayo dito. Gagamit tayo ng hagdan. Yung bayabas, sasagdan po tayo. Tapos yan, palayan po yan. Taga-pusutso taga-chucha. Yun oh. Ito mga paps. Dalawa. Mayama. Tignan natin sa bulsa. May ahas. Ito. Wah, paitiaw lah. Oh ya, paitiaw lah. May mga uod. Ito paitiaw lah. Ha? Kunin pa natin to. Pwede na to panluto. Binayabasan. Ayan. Kabayabas tayo. Ito pa, dalawa. Bayabas. Niyama. Daming bunga, dami pa tayong pahinugin. Yan, may dalawa pa. Yun, okay na to. Pero tayo 8 piraso. Mayapas. Akit na ulit tayo. Kamayabas na tayo. Samaho. Ito bayabas natin mga paps. Okay. Niyaw, ha? Kaya nag-chucha. Ayun at okay na mga paps. Pupunta tayo sa loob. Maglilinis po tayo sa loob ng company. May bayabas na tayo pang luto. Binayabasan. Tingnan natin mamaya kung anong ipapares natin dito. Ang lalaki oh. Ang lalaki oh. Yan, may plastic tayo. Lagyan po natin yung ating banana, guava. 2, 4, 6. 7 lang pala. 7. Kala ko 8. Yan, 7. Lutuin natin mamaya. Yan, ito naman ang ating linisin mga paps. Dito na tayo sa loob ng company. Ganito po dito every Friday. Tatanggalin natin yung mga grind. At ilalabas natin ito mga to. Dalawa kami ni bro na tatanggal ang mga basura mga pag talagay doon. Kunin natin lahat yung mga yung mga basura gaya nito. Bawat machine lalabas. Yan, dito po natin itatapon mga paps sa loob niyan. Yan yung mga waste. Yan yung mga baso-basura. Yan, tak-tak. Yan ang yung tutulog ka ng pakubad. Kaya hindi ako nag-uubad, nagdala na ako. Lagi ako pag natutulog
natutulog. Hindi kahit wala ko electric fan. Ito natutulog ako ng tanggal. Malakas yung ano, sipon. Gano'n kainit. Wala natin kakataon lang. Gano'n kainit. Dito na po tayo sa loob maglinis. Spray po ulit tayo nung ginamit natin kanina sa CR. Pampatanggal lang oil. Alas 5 na mga paps. Out na po tayo. At bibili po tayo ng chicken na lang po. Atin po sasabawan. Yan, katapusan na ngayon. Okay, kaya nalagay na po natin dito ng ating time card. May bago na po tayong time card for July. Yan. Siya na po siguro. Drive na tayo. Ayan, dito po tayo sa dorm. Dumaan po tayo para kunin po yung ating tubigan. Tapos na po tayo ng tubig. Igib po tayo. Tapos bili na po tayo ng chicken sa grocery. Drive po ulit tayo po ng grocery store. Yan, nag-give po tayo. Dito na po tayo sa igiban. Alam na natin to ng tubig. 10 NT. Yan, puno na. Okay na. Pasok naman tayo sa loob. Chicken tayo, chicken. Po, dalawa. Tigisa kami ni Brownie. Sasabawan po natin. With bayabas. Lagyan kaya natin ito. Ito po ito. Ito na lang. Tingnan nyo naman kamahal yung kamates dito. 3 piraso mga pap, 66. Kung convert mo sa piso, nasa ano to? 120 plus. Iba-iba po yung price. Ito naman 255. Pero mahal pong bilihin dito. Yung calamansi, ayan, 33. Ito naman yung dayap, 40. Mahal. May pa yung mga presyo na bilihin dito. Ang mahal oh. Yung sili, mahal din oh. 31. Ayan, nandito na po tayo sa dorm at akit na po natin yung tubig natin, tapos yung ating chicken babad po natin sa tubig para mawala yung ice nya. Kakalots. Kaya nitong bago nating lalagyan itong isang container. Ayun, kaya. Okay. Huwag lang sa gitna. Ayan. Tapos may binigay si Yune, merindahin natin to. Ayun na pala eh. Ito may soft drinks. Ayan, tapos magluluto po tayo ng sinabawan. Meron yun, nasin ko. Alas 9. Nasin ko. Okay na mga paps, at kung napansin nyo, basa po yung ating buhok. Naligo po tayo kasi sobra init po. Pero bago po tayo naligo, nagpahinga po muna tayo ng 30 minutes. At ngayon, magluluto na po tayo mga paps. Ito na po yung ating chicken na binili.
Atin na po nahiwa-hiwa. Ayan, 2 pirasong hita. Ayan, sasabawin po natin. Tapos yung kinuha natin ng bayabas kanina, ito na po siya. Bali 7 piraso. Ayan. Tapos nakalabas na po yung ating paminta, patis, tapos yung ating yan, asin. Tapos nakaready na rin po yung ating hihiwain ng mga pampalasa, ating mga ricado. Nandito po yung sibuyas, luya, tapos yung ating bawang. Yan, umpisa na po nating maghiwa para makapagluto na po tayo. Tapos nagsasaing na rin po tayo doon sa, doon sa ating rice cooker ng kanin. Unahin natin si luya. Ihuhuli po natin si sibuyas kasi iiyak po tayo dyan. Nahiwain naman natin si bayabas. Nahiwa na po natin yung ating mga luya, bawang at sibuyas. Ito naman ngayon, yung ating nakuhang bayabas. May hinog na po sila. Yun na po yung kulay. Yung iba may uod yung pinipitas natin doon. Pag may butas may uod. Tingnan natin to. Ay putik. Yari tayo dyan. May uod. May uod sila. Ito kaya parang wala to. Ay, meron din. Dati ni-sprayan pala talaga yun. Ito. Buti din naman natin. Nakakapili tayo. May uod. Tapon natin to. Baka tumalsik pa sa ating sa ating lulutuin. Ay, may uod sila. Ito kaya. Ay, putik. Wala nang butas, inuud. Wala yung bandang gitna. Ano kaya nakakapasok yung uod na yun? Piliin lang po natin ito. May mga uod po sila. Ito kaya. Mukhang wala to. Kasi matigas. Yun, wala to. Wala sila. Yan, walang uod to. Yan, okay na po ito mga paps, yung bayabas nating nahiwa. Mga wala pong uod na pilihan po natin. Magigisa na po tayo. Yan, okay na po lahat. Yan, gisa tayo. Lagyan na po natin si luya. Sunod natin si sibuyas at bawang. Okay na po yan. Yan na po yung ating mga ricado. Gisa-gisahin lang po natin, tapos lalagay po natin yung ating bayabas. Yan, lalagay na po natin si bayabas. Gisa po natin. Nahugasan na po natin yan. First time ko pong gagawin to, yung binayabasang manok. Yan, ilagay na rin po natin si chicken. Yan. Yun. Para isasangkot sa po natin. Yan. Luto na rin po yung ating, ating bayabas. Pineta ngayon yan. Binayabas ang manok. Sabawan natin. Isangkot sa muna natin mga paps yung ating, yung ating chicken. Lagyan po natin ng paminta.
para masangkot sana. Lagyan din natin ng patis. Sangkot sa natin sa patis. Tapos ating haluin. Tapos tatakpan na po natin maya. Palalabasin muna natin yung kanyang mga mantika. Pag nagmantika na yan, atin ang tutubig. Sa manok, bawal po yung kaya walang manok na kinikilaw. Pangit po yung kinilaw nito o yung hilaw na chicken. Pangit pa sa katawan, pangit sa kalusugan. Kailangan lutong-luto po ang chicken. Takpan po natin. Habang hinihintay natin mga paps yung chicken doon, saka yung bayabas, muna tayo dito, magtitiklop ng ating pininaw na nilaban natin noong nakarang araw. Tuyo na po. Madali po matuyo ngayon yung mga damit. Kaya ng sobra edit po ngayon. Habang nagluluto, as bukas, araw ng Saturday, rest day na po natin. Pero mangingisda po tayo. Medyo agahan po natin kasi mataas na po yung sikat ng araw pag alas 8. Masakit na po sa balat. Ito, suotin natin bukas uniform. At ngayon, June 28, sakto pong ika 15 years po natin dito sa bansang Taiwan na nagtatrabaho. O isang OFW. 15 years na po akong wala sa Pilipinas. Umuwi man pero pinakamatagal na po ay 2 months. Tapos balik po dito sa Taiwan ulit bilang trabahador. Tapos umalis ako sa Pilipinas nasa 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, tama, 21. Kasi na ako ngayon 30, mainin ko na sa inyo, 37 na po ako mga paps. 37 years old. Umalis po ako sa Pilipinas 20. Nalilito na ako 21. Basta 21 ako nag-abroad, yun na lang. Hindi ko na matandaan kung nagdibo ako sa dito sa Taiwan. Basta na ako 20 plus ganyan nag-abroad. Tapos ngayon 37 na, malapit na mag-senior. Tapos umalis ako, si Mama Ryan pa rin, nasa 20 plus ya 20, ganoon din, halos naman kami, magkaidaran. Medyo may gap sa akin si Mama Ryan. 23 23 ngayon bilis lang ng panahon mga paps. Hindi natin namamalayan na napakatagal na pala natin. Tapos kapag medyo nakukwenta-kwenta na natin, tagal na pala natin sa abroad Hindi ko pa panawala, 15 years na ako. Kasi umalis ako June 28, 2009 mga paps. June 28. Tapos wala tayong pamasahe noon. Wala akong pamasahe. Umuwi ako ng probinsya noon kasama si Mama Ryan. Ang nangyari, kasi naubusan kami ng budget ni Mama Ryan mga paps sa Maynila kasi naghihintay po tayo ng tawag doon sa ating mga in-applyan. Tapos umuwi po muna tayo sa probinsya, sa Quezon Province kasama si Mama Ryan. At di natin naasahan pagkadating namin doon sa bahay sa Quezon Province, biglang tumawag yung in-apply po natin na agency. Pinapag-report na tayo kinabukasan. Ay ang nangyari, doon yung bangka naka-schedule. Schedule, hindi po siya everyday o pagka gusto mong pumunta sa Maynila on the spot, hindi po. Kasi may araw po na schedule po yung bangka o yung sasakay na motor de bangka kasi nasa 2 hours mahigit yung aming isla sa Pinakambayan. 2 hours po yung biyahe ng bangka.
Kaya anong nangyari kinabukasan, sa kabilang barangay pa kami sumakay ng bangka. Tapos wala pong pamasahe kami noon, walang kapira-pira kami. Hindi ko po malilimutan yung araw na yon. Walang kapira-pira kasi sa Maynila pa lang wala na po kami pera, kaya umuwi na po kami ng probinsya ni Mama Ryan. Kasama ko na po yung si Mama Ryan kahit nung nasa Pilipinas pa ako sa mga apply. Ang ginawa ko mga paps, hindi ko pa makakalimutan yung auntie ko po, at pag uwi ko po, babawi po ako sa kanya. Yung auntie ko na tinawagan ko nung araw na yon. Sabi ko, wala kaming pamasahe, kung pwede pahiramin muna kami. Ang nangyari naman, yung auntie ko na yon is papasok na sa school. Ang naka-receive po ng aming tawag ay yung namin, yung pinsan. Tapos ang ginawa ng pinsan namin, tinawagan yung auntie ko. Tapos yun, walang kimi-kimi, pinapunta agad yung pinsan ko doon sa padalahan. Napakabait po ng auntie ko na yun. Babawi po tayo doon. Hindi ko po malilimutan lahat po ng mga tumulong po sa akin nung walang-wala po ako. Tinawagan, nagpadala, yun. Na-receive po namin sa pinakambayan na, doon po namin na-receive yung pera. Kaya po nagkaroon kami ng pamasahe. Nakiusap po muna kami doon sa bangka na na kung pwede pagdating po doon sa bayan kasi may nagpadala ng pera, saka namin babayaran yung aming pamasahe sa bangka. At pumayag naman po yung kapitan ng bangka. Tapos na-receive namin yung pera doon sa pinakang bayan namin. Binigay na po namin yung bayad namin sa bangka. Tapos yun, punta na po kami Maynila. Nag-report na po ako doon sa tumawag sa aking agency. Yun na po, bilis po ng process. Tapos mga 1 week lang, ayun na, umalis na po ako ng Pilipinas, punta po dito sa Taiwan. Grabe yung pangyayari na yun, hindi ko malilimutan. Talagang walang-wala po ako noon. Kahit sa boarding house, kinakato-kato kami kasi wala po tayong pambayad ng boarding house. Grabe talaga pinagdaanan ko mga paps sa Manila. Kahit yung pagkain namin, yung totong na lang. Yan, kasama ko pa rin si Mama Ryan noon. Tapos may kamatis pong medyo nabubulok. Yan po yung aming pinagsaluhan ni Mama Ryan. Kaya nung nagkaroon po ako ng trabaho, tinanim ko na po sa sarili ko na ayaw ko na pong maulit yung nangyari na yun. Tapos mag-iipon na po tayo. Mag-iipon na po kami ni Mama Ryan. Ayaw ko na po talaga maulit yung ganun na sistema. Kasi yung naranasan talaga namin sa Manila, walang-wala talaga mga paps. Naubusan po kami ng budget. Naubusan kami ng pera. Kaya umuwi sa probinsya. Biyaya mga paps. At yun, hanggang ngayon, nandito po tayo sa Taiwan. At sinikap po natin na makapag-provide sa lahat. Kasi naalala ko po dati, kaya napag-usapan namin ni Mama Ryan na unahin namin yung bahay kapag medyo nakaipon-ipon kami. Saka kaya din po sumunod dito si Mama Ryan sa Taiwan, gawa noon sa bahay po na dream house po namin. At yun, nagsunod si Mama Ryan, pinagtulungan po namin yung bahay. 3 years po si Mama Ryan dito. Isang kontrata lang po siya. Pagkapanganak po niya kay Aya, na-shortcut na po natin Na-shortcut na po natin noong 2014. Kasi nag-abroad ako 2009 2014 kami nagpakasal ni Mama Ryan din. Ipon ko naman po yun dito sa Taiwan din. Nagkaroon po tayo ng ipon. Wala pa po kaming bahay noon. Inuna muna namin yung kasal. Tapos after po ng kasal, mga siguro 1 month lang kami nagsasama ni Mama Ryan. Pumunta na po ulit ako dito sa Taiwan para sa bahay naman. At yun, biyaya at yan. Yun na nga po, sumunod si Mama Ryan tapos inantay muna si Ayan na mailabas sa kanyang sinapupunan. Tapos sumunod si Mama Ryan dito. Parang gulo ng kwento ko Basta sumunod po dito si Mama Ryan nung 1 taon na po si Aya. Wala pa pong isip masyado si Aya. 1 taon pa lang Mahirap po sa loob ni Mama Ryan yung nag-abroad na iniwan si Aya. Pero para sa bahay, pinilit po niyang makayanan lahat. Gabi-gabi po yun si Mama Ryan umiiyak.
hanggang sa matapos po yung kontrata kasi namimiss niya po si Aya. Kaya nung pagkatapos po ng kontrata ni Mama Ryan, napag-usapan po namin na mag-stay na po siya sa Pilipinas para matutukan po si Aya. Gusto pa po ni Mama Ryan na magtrabaho pa. Maghanap pa po mag-extend pa ng kontrata sa kanyang company. Kaya lang sabi ko huwag na para matutukan si Aya. Kasi lalayo ang feeling, iba yung alaga po talaga ng magulang o ng nanay sa kanyang anak. At yun, thanks God at naging okay po ang lahat. At ngayon, ito na po, okay na po ang lahat. Sa loob po ng 15 years, okay na po. Masasabi na po akong tagumpay po ako dito sa bansang Taiwan. Napakasalon ko si Mama Ryan sa simbahan. Hindi pa po buntis si Mama Ryan, kaya ako po pinakasalan si Mama Ryan is hindi po siya buntis. Pagkus kagustuhan po talaga namin. Tapos after pong maikasal kami ni Mama Ryan, is yun, nagbunga na po yung aming pagmamahalan. At yun naman po si Aya na. Tapos, yan, kasal. Meron po tayo dito sa loob ng 15 years. Yun po yung una natin pinundar. Tapos yung lupa na pinagtayuan po ng bahay. Tapos may pundar rin po tayong nyugan, yung lupa. Masasabi po natin na talagang tagumpay po tayo at hindi po tayo bigo dito. Kasi sinabi ko po talaga sa sarili ko na ayoko na maulit yung nawalan po kami dati. Kinakatok sa dormitory o sa boarding house. Nagtatago kami noon kasi walang pambayad. Naubusan po tayo ng pera. Gawa ng, alam niyo na po sa Maynila, medyo may kamahalan po yung mga bilihin. Yan. Tapos yung pagkain po namin talagang tutong. Kasi wala po kaming pambili. Ang nangyari po kasi noon, delay po yung sahod. Nagtatrabaho po ako sa Rexona. Sa isang company po. Delay po yung sahod ay halimbawa ngayong Friday, hindi po pumasok yung sahod. Nung pa po pumasok nung Monday. Kasi pag Sabado at Linggo, offline po. Hindi po pwedeng sumahod. Naabutan po ng ganon, delay. Ay kahit bigas, wala po kami noon ni Mama Ryan. Grabe. Tapos ng pagkasahod naman, bumawi kami ni Mama Ryan, kumain po kami sa KFC. Tapos sabi namin sa sarili namin, kapag yung ganun ulit, di na po maulit, di na po mangyayari. At sa awa po ng Panginoon, hindi na po nagugutom kami. Lalo na po yung mag-ina ko, hindi ko na po sila nagugutom. Salamat po sa ating Panginoon. Napakabuti po talaga natin Panginoon. Ginagawa po talaga niya yung way para magsumikap po tayo. At yan, tagumpay po tayo dito sa bansang Taiwan. Meron na po tayong kaunting ipon na pangsimula. Tapos, para kay Aya, meron na rin po tayo. Masasabi ko pong okay na po ang lahat, kaya napaplano na po tayo mag for goods. Napakasarap po sa pakiramdam yung naipon mo is talagang yung pawis, yung dugo, yung talagang pinaghirapan mo. Napakasarap po sa pakiramdam. Yung ipapakain mo sa mag-ina mo is galing talaga sa pinaghirapan mo. Sobrang salamat talaga sa ating Panginoon. Napakabuti po talaga natin Panginoon, mga paps. Ay, hindi ko talaga malilimutan yun, yung mga pinagdaanan namin ni Mama Ryan. Kaya hindi ko rin po magawang lokohin si Mama Ryan o ipagpalit gawa nung mga pinagsamahan po namin, yung hirap at ginawa namin sa Pilipinas. Kasi nasa kami bago ikasal, nasa 7 years na mag girlfriend, boyfriend. 7 years bago kami nagpakasal. Kahit nung ako dito, nasa Taiwan, hinintay pa rin niya ako. Yan, ganyan ako kamahal ni Mama Ryan. Tapos ganyan ko rin po kamahal si Mama Ryan. Kaya hanggang ngayon, di po natin ipagpapalit yung panandaliang aliw para do sa ating 15 years na ginugol po dito sa bansang Taiwan. Yung ating mga pinagsikapan, yung ating mga naipundar. Ayoko pong baliwalain yun kasi hindi po biro yung pinagdaanan ko po dito, lalo nung nag-iisa ako. Kung babalikan ko po yung nag-iisa-isa ako dito, baka hindi nyo po makayanan yung kung kayo nasa sitwasyon ko. May nasa sitwasyon na ako noon, nung na-depress ako, na homesick, na magbibigti, magpapakamatay. Umabot na po ako sa ganun kasi depressed at homesick po yung napagdaanan ko dito.
Sa awa ng Panginoon, to binigay po si YouTube, pinagkalibangan po natin. At hanggang sa ngayon, ito na po, si YouTube ating pong pinagsisikapan na talagang hindi po tayo masira sa larangan po ng YouTube. Kasi si YouTube po ang nagsalba po sa akin sa depressed, tapos sa homesick. Tingnan po natin yung ating niluluto doon. Kasi ayan, napasarap po yung ating kwentuhan kahit medyo naguluhan po kayo sa aking mga paliwanag. Pero alam ko po na naintindihan niyo po yung aking ibig sabihin. Ibang pinagdaanan ko po dito sa Taiwan hanggang sa nasa Pilipinas ako. Ayan, tingnan na po natin yung ating niluluto doon. Tingnan natin. Iyon. Lapot-lapot pala siya. Ayan, tutubigan na po natin. Nalapot siya, Wow. Ang bango na amoy niya. Yari tayo dyan. Kumapit na yata yung chicken. Sabawan na po natin. Okay na po yung ating tawag na? Sangkot sa. Yan po hinihintay natin Maglapot-lapot. Yan. Ito na po halo-haloin. Yan. Isabaw na po tayo. Binayabasang chicken. Yan. Pakuluin lang po natin. Takpan po natin. Gano'n po tayo mga paps, naghiwa po ng ating onion leaves. Ilagay po natin. Yan. Takpan na po natin. Tikman natin mga paps at tapos tingnan natin kung okay na. Ayun, kuluan. Ganda ng kulo niya. Tulang tayo ba lalagay na gulay mga paps? Literal na bayabas lang talaga tapos yung onion leaves. Tikman natin. Aba. Sarap pala yun. Binibasang manok. Yan. Pasok na po natin sa loob. Okay na po yung ulam natin. Tapos yung ating sinaing, tingnan natin kung okay na. Ayun, okay na po. Hintay na lang po natin si Bro Alvin. Tapos kakain na po tayo para makapagpahinga po tayo ng maagap. Una na tayo kumain mga paps kasi magutom na. Wala pa po si Bro. Alas 8 na po. Magutom na. Galing pa tayo yung trabaho. Okay naman na yung sinaing natin. Tapos may ulam na po tayo. Medyo dumidilim na at pumapatak po yung ulan. Kakain na po tayo. Sandok na po tayo ng kanin. Shout out kay Ma'am Lolita. Ito po yung sasandukin natin na kanin lang kasi diet po tayo. Kasi naririnig niya po yung ating hingal-hingal sa ating video. Kaya yan po. Nakain po tayo. Sarap po kasi kumain. Kasi ito po yung ating sinigang sa bayabas na chicken. Yan. Konti din lang. Talagang literal na bayabas lang po ito. Sinigang sa bayabas. Yan, kain na po tayo mga paps. Ito na po yung ating sabaw na manok sa bayabas. Yan, wala pa po si Bro. Kain na lang po siya pagdating niya kasi hindi na po kain na aking tiyan. Nagwawala na po yung aking alaga sa loob ng tiyan. Pero bago po tayo kumain, pray po muna tayo. Yan, tayo. Kain po tayo. At nandiyan na yata si Kuya. Narinig ko na yung ubo niya. Kain po. Unang subo para po sa inyo. Yan ang... Antay na, kain na. Nakasimula ko lang. Gutom na eh. Yan, sando ka na. Lasang-lasa po yung bayabas. Sabay ka. Kain po. Unang sabaw para po sa inyo. Yan po, Ma'am Lolita, yung ano nyo. Sabi nyo isang cup lang ng kanin. Pero pag may trabaho po, hindi po natin kaya. Tapos sobrang init siguro.
paggabi lang ganito. Lasang-lasa yung bayaba, sarap. Buti hindi lahat, hindi lahat uudin. Ang sarap pala nun. Maasim siya mga paps. Lasang-lasa yung asim niya.